What's up mga katropa? So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano nga ba natin mapapataas ang ating G-score sa GCash. So yun guys, kung makikita mo dito sa ating video is ano nga ba ang G-score? So this is our GCash Trust Score. Ginagamit ito bilang basis kung ano-anong GCash benefits ang ma-access mo, lalo na ang mga borrow money services. So ayun mga katropa, just to give you a glimpse, hindi ka po makakapag-borrow ng money sa GCash kung mababa po ang inyong G-score. So usually, magagamit mo yung option na borrow money kung makakaabot ka ng 500 plus na G-score. Pero since mababa nga ang ating G-score, kailangan natin gawin ang mga sumusunod na ito. So ayun. Pero ano nga ba yung mga advantages ng mataas na G-score? So first one is for borrow money. Yun nga po mga tropa, yung for G-credit, G-loan, G-gives, and more benefits pa po. Which is up to 125,000 credit loan, interest rates as low as 0%, and exclusive perks and benefits. So yun po yung mga advantages ng high G-score mga katropa. So, ano nga ba yung technique upang mapataas sa ating G-score? So, first, mga katropa, is syempre yung cash in or yung everyday transaction natin using GCash. So, I recommend guys, if bibili kayo sa mga stores, restaurants, or anything, gamitin nyo na lang GCash nyo as mode payment kasi nakakadagdag ito sa ating G-score. Yun nga yung sumunod is pay online, pay bills kagaya ng mga Meralco, utility bills, mga water bill, electricity bill, anli, and then yung ating internet bill or any bill na pwede. Pasok din dito guys yung mga tuition fees natin sa mga universities or mga schools if affiliated sila. So next mga katropa is G-invest. So sa G-invest mga katropa is pwede tayo ditong para siyang time deposit or para siyang kinda crypto na kung saan mag-i-invest ka sa mga affiliates ng cryptocurrency. Next is G-save, which is napakahalaga nitong G-save na to kasi lalo na kung gusto nyong mag-increase ang inyong wallet limit sa GCash is need nyo itong gawin. So sa G-save, meron silang 4 na bangko, which is yung Maya Bank, yung BPI, yung Uno Bank, and then yung CIMB na number 1 ngayon sa Philippines. And last is yung G-insure for insurance purposes naman po. So yun po guys, for G-score basics naman mga katropa, first is keep using your GCash account. So yun nga no mga katropa, sabi ko sa inyo, gawin yung mode of payment ang inyong GCash in a daily basis. Especially kung pupunta kayo sa mga groceries, restaurants, lalo na ngayon na affiliated sila ng GCash. Kasi ito, makakapagpataas ito ng ating G-score. Ang G-score kasi mga katropa, kung meron kayong credit card, para rin po siyang credit score, which is very important. Next is pay dues on time. Especially, itong dues on time is kapag mataas na yung G-score mo or nakakapag-borrow ka na ng money. Kasi kapag nagpe-pay ka ng on time, lalong tumataas ang ating G-score. And yung last is complete your profile, which is papasok po ito sa verification ng ating GCash account. So kung fully verified ka naman na, hindi mo na ito problema. So ayun lang mga katropa, if you have any further questions about G-score, just comment down below and don't hesitate. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa pakikinig at paalam. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell.